magdulot ng mga dahil sa Lord God at magdulot ng ngiti sa iyong mga labi. Amen! Salamat ng Diyos sa mga Panginoon. Kung may mga bagay po na nakikita ka sa amin, Lord God, na hindi ayon sa iyong kalooban, Lord God, tuhod po kami mangyarap sa iyo. Yes, Lord! Amen! Hihingin, Panginoon, na marapatin mo kami sa amin. Amen! Sa iyo, Amen! maging malinis po kami Yes, sa Lord! siklan. Na ayaw po maging daluyan na iyong pagpapala sa umaga. Amen! Amen! Kami po ay lumalambing sa iyo, aming Ama. Yes, Lord! Pagpapalain mo po kami lahat. Right, Lord! That's it, Lord! Hallelujah! Meron pong may mga karamdaman po dito, Lord God. Kung meron pong mga damdamin, Lord God. Hallelujah, na kailangan, Lord God, magbigay ng maganda, Lord God, na pagtanggap sa iyong harapan, Lord God. Pinilin po namin, Panginoon, na ikaw na po, O Diyos, ang bahala, kinagumit namin sa iyo. Right, Mga amen! bagay, Amen! hallelujah, kinagumit po namin sa iyo. That's right, Lord! Kaya mo, Diyos, na Yes, Lord! Hallelujah! pagpapala Yes, sa Lord. amin, Lord God, ang umagang ito sa aming lahat. Yes, Lord! Amen! Lalabas po kami sa bahay-sambahan po rito. Yes, Lord! Hallelujah! Sa pananampalataya, Yes, tulad Lord. ng dalawang papuntang Imaos, Amen! sasabihin
namin Amen. ipagkalat ang ating Amen. mga Amen. damdamin Hallelujah. sa masarap ng ating narinig. Lord, praise the Kaya Lord. mahal po kami ng Diyos Jesus. Yes, Lord. Lahat ng dalang balik magsabi ng Amen at Amen. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At ating pong buksan ang ating parang nakasulatan sa Numbers chapter 14. Gusto kong basahin ang buo kaso napapalapa. Gusto kong panalan po tayo ng 25, verse 25 ng chapter 13 ng Numbers. Hallelujah. Still, kung pa rin tayo, mga kapatid. When they returned from searching of the land after 40 days, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them, and to all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land to which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. And there we saw the giants, the sons in their sight. Walang tayo ng munti dito sa chapter 14. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt? Or would God we have died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land? To fall by the sword? That our wives and our children should be a prey. Were it not better for us to return into Egypt? And he said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their knees, on their faces, before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And he spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation waits on them with the stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, How long will this people provoke me? And how long will it be? Are they believe me?
ere they believe me. For all the signs which I have showed among them sa land, I will smite them with a pestilence and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier children, and mightier than they. So, ulitin muna tayo dyan, dahil napakahaba ng mga kapatid, tayo magnalalangin muli, Panginoon, basusan mo pa ang mga salita na aming binasa. Kaya mo, Diyos, na minsan pa kami po mapagpala sa umagang ito. Lalabas po kami sa bahay-sambahan po na ito na mas maigi ng mga mananampalataya. Pinabuti ng iyong salita. Pinatibay, Panginoon, ng iyong Espiritu. Lahat ng bagay po na ito ay hinihiling namin na mapangyari sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus at lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palagpagan po natin ang aming Panginoon. Hallelujah. Maraming po tayo makaupo. Praise God. Last week, nakita po natin ang isang bagay mga kapatid at nandun na rin sila sa this time tapos na yung 40 years na kanilang paglalakbay. Pero ito yung dahilan bakit nagkaroon sila ng 40 years, na-delay ng 40 years yung kanilang pagtawid doon sa promised land, mga kapatid. So doon sa chapter 13, mga kapatid, on verse 1, makikita natin itusan sila ng Panginoon, mga kapatid, si Moses na magpadala ng 12 spy. At yung 12 spy na ito ay magagaling, mga kapatid, sa bawat tribo. At hindi natin mapapansin ang pangalan ni Joshua doon, pero siya yung Hosea doon. Yung Hosea. Kasi pag tinignan mo yung Hosea, tinindot mo Joshua. So siya yun at si Caleb, mga kapatid. So sila'y pinapunta para tignan, mga kapatid, kung yung lupain. Una, kung yung mga tao nakatira doon ay malakas o mahina, sila ba ay nakatira sa mga walled cities o hindi, mga toldalan ba? At kung anong klase ng lupa, ito ba ay mataba? At ito ba ay flowing with milk and honey? Ibig sabihin lang yan, mga kapatid, ay it produces abundantly, mga kapatid, blessed at fertile yung soil, mga kapatid. Yun lang ibig sabihin. Hindi talaga bumubugol ng gata sa mga kapatid at pulot. Hindi po ganun ibig sabihin na. Hindi literal po yun, mga kapatid. So sila, mga kapatid, ay pumunta sa south border kasi nasa south border sila. Kadesh Barnea, mga kapatid, is south border ng Canaan. So, kaya nga pinuntahan din na south part ng Canaan, mga kapatid. At sila tumawid, mga kapatid, sila pumunta doon at nag-spy sila, tinignan nila. For 40 days, tinignan nila kung ano yung makikita nila doon. Ayon sa tagubilin, mga kapatid ni Moses. At after 40 days, sila'y bumalik, mga kapatid, at nagbigay ulat kay Aaron at kay Moses. Dala-dala nila, mga kapatid, ang isang bungkus, mga kapatid, ng ubas na kailangan dalhin, mga kapatid, buhatin ng 2 tao, isang bungkus lang to. Buhay binigay ng isang bungkus na ubas, di ba? Diyan sa palengke, pag bumili kayo isang bungkus ng ubas, ganito lang. Ganito lang. Yung nakuha nila isang bungkus, kailangan buhatin, mga kapatid, ng 2 tao sa pamagitan ng pinggan. Ang staff, kahoy, mga kapatid. Yun ang kanilang dinala na ebidensya, mga kapatid. Sabi nila, totoo nga. That the land is a land flowing with milk and honey. Totoo yun. Yun ang nakita namin. Ito na ebidensya. Nakita pa nila yung ebidensya. But, sabi nila, subalit, ngunit, ganun pa man, ang mga nakatira doon ay malalaki at malalakas. Sabi nila, at napapaligiran, yung kanilang tinigiran ay kuta, hindi ito mga kampamento na ang nakatayo lamang ay mga tent. At bukod doon, yung mga Geteo, Amoreo, mga kapatid, Jebuseo, Cananeo, at Amoreo, Amalekita ay nandoon, nakapaligid sila. In other words, in-imply nila na
takot sila, hindi nila kaya, yung 10 yun ha. 10 yun, hindi nagsasalita. Kasi later on, in chapter 14, nagsalita si Joshua at Caleb. Pero dito, nagsalita na si Caleb. Dito pa lang sa chapter 13. Si Joshua, nagsalita siya doon sa chapter 14. At sabi nila, at sabi ni Caleb, mga kapatid, pinatahimik niyo yung mga tao, sabi niya. Ano sabi ni Caleb, mga kapatid? Bumalik na tayo! Bumalik tayo agad! Dahil kaya natin sila lumigin. Mga kapatid, kasasabi lang, may mga higante. Nandoon ang anak ni anak. Nandoon, malalaki sila, they are strong. Pero sabi mga kapatid ni Caleb, siya lang. Hindi pa nagsasalita dito si Joshua. Sabi niya mga kapatid, balik tayo agad! Dahil kaya natin lupigin. Kaya natin silang lupigin. Sabi niya mga kapatid. Pero anong ginawa mga kapatid ng sakto? Sabi niya, hindi natin sila kaya. Malalakas sila. At sila'y malalaki. Hindi lang yan, kumakain sila ng tao. Grabe. Kung meron fake news dito, yung fake news mga kapatid. Sabi niya, kumakain sila ng tao. Hindi natin sila kaya, malalakas sila. At mga higante. Grabe, ano? So, in that sense, mga kapatid, pagpunta natin doon sa chapter 14, makikita natin na naniwala yung congregation. Dahil sa evil report na yun, naniwala yung congregation, mga kapatid, at sila'y umiiyak sila, sabi nila. At tinatayin na yan mamatay sa ilang, sa Ehipto. Kaysa dinala pa tayo ng Diyos dito, yun pala, mamamatay lang tayo sa tabak. Ang ating asawa at ating mga anak ay maging huli ng, siyempre, natawa. Pero sana namatay na tayo doon sa ilan, kaya namatay na tayo sa Ehipto. Kaysa dinala pa tayo dito ng Diyos, sabi nila mga kapatid. Sabi nila, pumili tayo ng kapitan. At siya mamumuna sa atin, balik tayo ng Ehipto! Grabe, ano? Grabe mga kapatid. Nakakatawa ito, pero ito yung nangyayari talaga kahit sa panahon na kinabibilangan natin. So, because this is a shadow. Ito'y anino, mga kapatid. So, mamaya, makikita natin sana kung ano ang application nito sa ating buhay. So, nakita natin, mga kapatid, nagpatira pa si Aaron, yung leader nila, yung nagpatira pa. Nagpatira pa si Aaron at nagpatira pa si Moses. At sinabayan naman, nandito na si Joshua. Ginabak ni Joshua at ginabak ni Caleb. Protest kasi yun sa hindi magandang nangyayari. Kung ikaw ay nagpapasting nun, ganda ng ginagawa. Hindi dahil gusto ipakita yung dikdik. Kundi niya pag-insult mga kapatid. In protest. Doon sa nangyayari mga kapatid. Sabi nila, mga kapatid, nakita na natin kung anong klase yung lupa. At yung lupa na nakita natin ay maganda. At kung tayo hindi magiging rebelde, sabi nilang dalawang mga kapatid, ang Diyos ay magagalak sa atin at ibibigay sa atin ang lupa na yun. Huwag lang tayo mag-rebelde. Sabi mga kapatid ni Joshua at ni Caleb, pero nasapawan pa rin mga kapatid ng tinig kasi 10 yun against 2. Nasapawan pa rin yung kanilang tinig mga kapatid. At in other words, mga kapatid, nung gusto na silang batuin, pero hindi gusto pang batuin. Gusto pang batuin si Aaron, si Joshua, si Caleb at si Moses. Pero nung akma nilang babatuin, yung chapter 14, biglang lumabas ang kalwalhatian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Si God will never let down His servant. Tandaan ninyo. Kung kayo lingkod ng Diyos, hindi kayo pababayaan. Dadayain kayo sa Satanas. Totoo yan. Ipapakita sa inyo ng mga bagay na akala nyo totoo. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. In the end, matatalo siya. Kasi mahal tayo ng Panginoon. We are sons and daughters of God, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya po natin palagi. Pero, anong gawin na? Ipapakita. Nakutulog dyan sa talukap ng iyong mata si Satanas.
at ipapakita yung mga bagay na hindi tama. Pero in the end, we have to trust one another. Once we trust one another, mga kapatid, walang magagawa si Satanas. Dahil sabi ni Brother Branham, pag nagmamahalan tayo, tatakbo si Satanas. Wala siyang magagawa dahil takot sa pag-ibig si Satanas. Purihin ng Panginoon. So, nakita natin dito mga kapatid. Praise God. Nung lumabas ang kalwalhati ng Panginoon mula sa tabernakulo mga kapatid, sabi niya, at kailan ako magtitis sa mga taong matigas ang tig ng mga to? Hindi matigas ang tig talaga. Tapos matigas ang ulo. Sabi ng Panginoon mga kapatid, lulupigin ko mga to sa pamagitan ng salot. At ikaw, Moses, gagawin kita na isang dakilang bayan. At si Caleb, makakapasok yan. Makakapasok yan sa Caleb pa lang nimension eh. Hindi pa minimension si Jonah. At yan si Caleb, dahil ibang espiritu niya, makakapasok yan at makikita niya ang lupang pinangako. Pero lahat ng mga umupasapalan sa akin, nag-murmur against sa akin, sabi niya, sila ay mamamatay. Gusto niya na right there and then patayin na lahat. Yung 10 at yung nakinig kay Moses right there and then. But look, listen very carefully. Yung pagpapamagitan ng namumuno sa kanila is very important here. At kung important noon, important pa rin yun. Kaya wag natin i-downplay yung role ng pastor. Napatunayan natin dito. Humiling kayo para pamagitan kayo ng pastor. At ilang beses na natin napatunayan, inaayos niya. Yung mga bagay sa ating kalagayan. Ang ginawa ni Moses ay nagpatira pa sa Diyos. Humingi sa Diyos, mga kapatid, na i-pardon yung congregation. Babatuin siya. Babatuin si Moses. Pero nagawa pa niya, Lord, pardon mo sila. Patawarin mo sila. Dahil ano sasabi ng mga taga-Ehipto? Nilabas mo sila sa kapangyarihan. Nakita yung haliging apoy. Nakita yung haliging ulam. Nakita kapangyarihan mo. Pagkatapos, nung nandito na sa ilang, papatay mo sila. Anong sasabihin nila? Dahil hindi mo sila kayang itawid. Isang pa doon sa lupa, ipinangako. Does God know this? Of course. Tinitignan lang ng Diyos paano mo isusulong yung pananampalataya mo. Alam ng Diyos niya, lahat yan. Kahit yung tinutusan, kailangan pa magutusan niya. Mga kapatid, na magsugo na 12, hindi pa alam ng Diyos paano ang kalalagayan ng kanan. Hindi. But God has something in His mind. Gusto niyang i-prove yung pananampalataya mo. Hindi ka tinutokso ng Diyos. Gusto niyang i-prove yung pananampalataya mo. Gusto niya, mga kapatid, na salain, mga kapatid, sino yung totoo at hindi. Lumabas kung sino yung totoo at sino yung hindi, mga kapatid. Hallelujah. At gusto niya, mga kapatid, ang hawakan mo, bigyan mo ng pagpapahalaga ang mana mo. Amen. Kaya nakita natin dito, mga kapatid, God knows everything. But sometimes, parang hindi alam ng Diyos yung pinapagawa niya sa'yo. Pero alam niya ng resulta niyan. Gusto lang niyang makita paano ka kikilos, paano mo tatanggapin, paano ka susunod. Hallelujah! At sabi niya, lahat yan na nag-murmur against sa akin, lahat yan na hindi sumampalataya. Ilang beses na ba akong bumuha ng tanda, sabi ng Diyos. Yung mga tanda, yung mga ginawa ko doon, sa Ehipto, yung ginawa ko dito sa ilang, nakita nilang kaluwalhatian ko. It's despite of that, hindi pa rin sila naniniwala sa akin. Grabe. Grabe yung pakikipag-ano ng Diyos dito. Ay, listen carefully. Kasi ganyan din ang ginagawa natin ngayon. Yes, ganyan din. Pero pag gano'n palang ginagawa natin, ang sama-sama pala ang loob ng Diyos. Nung lumabas siya sa tabernakulo, ang sama-sama ng loob niya. Gusto niyang patayin lahat yung nandoon. Na nakinig yung sa 10, at yung 10, right there and then, with pestilence. Salud. Right there and then. Kung hindi lang na makita si Moses, mga
kapatid, sabi ng Diyos, sige, makikinig ka pa sa'yo. Okay. Oh, hallelujah! Praise God. Yan ang hindi natin nakikita kung minsan. Kung may problema tayo mga kapatid, sinusot natin sa ating sarili. Hanggang sa ito'y lumala. Pero may pastor pala na pwede niyong lapitan para ipamagitan kayo. Meron pala. Amen. Ang Diyos nakinig. Nakinig ang Diyos, sabi niya. Sige, pakikinggan ko yung sinabi mo. Pero, hanggang ako'y nabubuhay, sabi ng Diyos, hindi naman sila mamatay. Ang aking kalawalatian ay pupunahin ang mundo nito. At yung mga nakakita ng aking kalawalatian, yung mga nakakita ng aking mga milagro, sila ay dihamak mamamatayahan dito sa ilan. Hindi sila pinatay sa araw ng iyon ng Sabbath, pero sabi ng Diyos, mamamatay silang lahat dito sa ilan at hindi sila makakapasok sa lupang pinangako at hindi nila makikita ang kanilang mana. Do not provoke God. When you provoke God, there's something. Yeah. Pinigilan niya yung kanyang galing dahil sa intercession, mga kapatid ni Moses, mga kapatid. Pero yung kanyang gagawin, nandun pa rin sa kanyang gawin. Hindi niya pwede. You have offended me, sabi ng Diyos. So right there and then, mga kapatid, hindi niya pinalampas pa rin yung sangko. Namatay sila sa sagot. And then, yung mga nakinig sa kanila, yung congregation, sabi niya, dahil sa hindi nyo paniniwala sa akin, kayo ay maglalakbay dito sa ilang. Dire niyo, tanaw na nila yung lupang pinangako. Balalaya. Kita mo, nakakuha ka na nga ng ebidensya. Ibig sabihin, ganun na lang kalapit, bra. Pero sabi niya, dahil sa ginawa ninyo, 40 years, isang araw, isang taon, bawat araw na kayo nagtitik. 40 days kayo nagtitik, nag-spy. 40 years kayo, nag-iikot sa ilang. Hanggang sa kayo ay mabuwal at malusaw at yaong mga anak ninyo na sinabi yung magiging huli, sila ang makakatawi sa lupang ipinangako. 20 years up! Uy, may edad. May edad. 20 years up, pananagutin ko. Lahat yan, mamamatay sa ilang. 20 years up! 20 years up! Ulit-ulitin ko yan. 20 years up, 20 years up. Kung 20 years old ka na, may mga wala pang 20 years old, may sense of accountability na sila. Pero kung 20 years old ka na, may sense of accountability ko wala, mananagot ka sa Diyos. Sa bagay na ginagawa mo, nalaban sa Diyos! Whether you like it or not, mga kapatid, kahit ang tingin mo tama, kung 20 anyos ka lang pataas, kahit lang ka, kahit mang ka, mga kapatid, mananagot ka sa Diyos. So be careful. Walk according to the will of God when you're already 2 years old. Kung pananagutan mo, bawat bagay na ginagawa mo sa Diyos, hindi mo na may sasangkalan ang tatay mo, ang nanay mo, ang kapatid mo, si pastor o sino man. It's your own decision and it will be your own judgment. Ikaw ang mananagot niya. So nakita natin ang mga bagay na ito, may pre-proclaim mga kapatid sa chapter 14. So pag binasa rin niya, basahin yung chapter 13 ng Numbers, tulad nyo sa chapter 14. Chapter 15 is another chapter na. Mga kapatid, kung pupunta tayo sa Joshua chapter 14, madaling tanda na, no? 13, 14, 14. Diba? Madaling tanda, 13, 14, 14. Makikita natin sa chapter 14, mga kapatid, kung di ako nagkakamali, verse 7, mga kapatid, kinukuha na ni Caleb yung kanyang mana. Come on! Nung kinukuha na yung kanyang mana, mga kapatid, dahil siya from Judah, si Joshua ay from Israel. Sabi mga kapatid ni Joshua, ay ni Caleb, pinangako sa akin ng Diyos dahil naging tapat akong masunurin sa kalooban ng Diyos. Pinangako ng Diyos kung ano ang ilapakan ng aking paa, yun ay aking mamanahin.
Ang inapakan ng kanyang paa mga kapatid Hebron. At yung inapakan ng kanyang paa na Hebron ay nandun yung makigante. Come on! Nakakatawa, but can you see it? Pinipilit pa rin, sabi niya, kahit mga higanti yung mga doon, na sinabi ko noon, na pumunta na tayo agad upang angkinin natin ang mating mana dahil kaya natin sinulubugin. 85 years old na ako ngayon. It has been 45 years magmula nung kami ay naging tik-tik doon sa kanan. So 85 years old na ako ngayon. Pero ang kalakasan ko noon, nung 40 years old ako, hanggang ngayon na 85 ako, ayun pa rin ang kalakasan ko at handa pa rin ako makipagdigmaan. Oh, hallelujah! Bakit? Dahil lamang siya ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. This is not a light thing. This is everything to us as believers. Dahil kung ikaw ay believer, mga kapatid, isa lamang ang sinasabi ng Diyos, kung kayo maging masunurin sa akin, titiyakin ko na lahat ng kailangan mo sa buhay ang mga damit na sa buhay na ito at pagkakaroon ko sa iyo. Lord, praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, kailangan nasusunod po natin kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Praise God, amen. We have to listen to our elders, we have to listen to our parents. Ay na nakakalam Amen. kung anong tama para sa atin. Lord Jesus Christ, hallelujah. Akala natin yung, alam natin yung tama. Pwede na, yung age na adolescence, mga kapatid, talagang ganun. Minsan di tayo mga anak natin magulang unless bumalik sila ng adolescent sila. Kasi nung adolescence, nung nasa age ka na ganun, mga kapatid, lahat ng ginagawa mo, akala mo tama ka. Lahat ng payo ng magulang mo mali. Yan, ganun tayo noon. Di ba? Papayuan tayo ng ating magulang, pagkalinaw. Pero yun na. Huwag kang makipagbargada. Pero makipagbargada ka. Uwi ka ng maaga. Uwi ka ng maaga. Ng umaga. Ganon tayo noon dahil hindi pa tayo mananampalataya. Nakikinig tayo sa ating puso, hindi sa payo ng ating magulang. Pero kailan tayo makinig sa ating mga magulang dahil papunta pa lang kayo, pabalik na sila. Makinig kayo maigi sa kanila, hindi kayo papayuhan ang ikakapahamak ninyo. Purihin ng Panginoon. At ganoon din ng Diyos, hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Amen. Hallelujah! Kung tayo magiging tapat na susunod sa Kanya, mga kapatid, tandaan natin ang sinabi niya bago pa sila umalis, mga kapatid. Sa Egypto, sabi niya, I will be in you. Amen. Hindi niya sinabi, I will be with you. Ang sinabi ng Diyos, I will be in you. Pag ang anak mo, kasama mo, hawak-hawak mo ang kanyang kamay at napunta kayo sa mataong lugar, mga kapatid, at naligat ka, pwedeng mawala siya. Pero kung yung anak mo ay nasa ilalim mo, saan ka pupunta? Nandun siya. Anong ginagawa mo? Nandun siya. Anong iniisip mo? Nandun siya, mga kapatid. Malingat ka man, nandun pa rin siya sa iyo. Ganyan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung tayo susunod sa Kanya, sabi niya, I will be with you. Amen. Yan din bang pangako niya sa Bagong Testamento? Yes, I will always be with you unto the end. Yes, Lord, Yan amen. din ang sinabi niya, mga kapatid. At tandaan din natin, mga kapatid, sabi niya, yung nakakita ng aking kalawalatian, yung nakakita ng aking mga milagro, sabi niya, hindi ko sila maalampasin. Sila ay mabubuwal sa disyertong ito. Look, that's at part of number 10. Hebrews chapter 10, verse 6, Hebrews chapter 10, verse 25. Yung minsan ng nakalasap, naliwanagan sa salita ng Diyos nakalasap ng mga langit na bagay. Wala nang kapatawaran pa ito. See? Kaya kung nakaramdam ka ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, nakaramdam ka ng milagro, pinagyari milagro sa buhay mo,
nagkaroon ka ng kaunawaan sa salita ng Diyos na napakalinaw at sabi mo, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah. Ngayon lang naging malinaw sa akin yan pagkatapos tatalikuran mo ang Diyos. Hindi ka palalagpasin ng Diyos. Dahil sabi ng ating palalakasulatan, wala na! Wala na. Hain pa para sa'yo. But, if you remain, Amen. there's something in your heart. Kaya kahit akala mo, sa isip mo, nagulit mo na yung pardonable sin. Sa isip mo, akala mo, wala na, ubos na, nasunog na yung tulay. At hindi ka na makakabalik sa Panginoon. Alam niya, pero kung sa puso mo, sabi ni Brother Branham, ay mayroon pa rin doon na nag-aalap sa Diyos, na gusto magmahal sa Diyos. Hallelujah! Hindi pa ito ang pardonable sin. May pag-asa ka pa. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa isang lugar na desperado ka na, kahit akala mo, wala ka ng kapag-asahan pa. Make the leap of faith, mga kapatid. Kung nakikita mo, sunog na yung tulay, nagbabalikan mo. Hallelujah! Lumuntag ka pa rin, tumalon ka pa rin, papunta sa Panginoon, kahit ang tingin mo, maulog ka sa bangin, mga kapatid. Kung ang nasa puso mo ay mahal mo pa rin ang Diyos, titiyakin ko sa iyo, sasaluhin ka ng Diyos bago ka pa nang bumagsak. Amen. Marami sa atin natin doon na nagatigay sa ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, Diyos lang makapagsasabi. At ikaw ay Kristiyano. Sabi ni Brother Branham, kung ikaw ay Kristiyano, you cannot commit unpardonable sin. You might think you have, other people, mga kapatid, may think you have, pero ang Diyos, siya pa rin ang mag-decide kung nakapag-commit ka nga ng pardonable sin. God loves us. Hindi lang magiging mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Di tayo mababayan ng Panginoon. Ano man ang kalalagayan natin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Kung mananatili tayong tinatayuan natin, yung tinayuan ni Caleb. Hallelujah. Naniniwala ko na lahat tayo mga katawid, mga kapatid, sa ating Jordan. Tayo, makikita natin. Makakapunta tayo doon sa ating mamanahin at makikita natin ang ating mamanahin at pagkikinabangan natin yung ating mahal. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kailangan lamang, sabi ng ating banal na kasulatan, maging masunurin ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Paano ka magiging masunurin sa Diyos? Maging masunurin ka sa Kanyang salita. Amen. Paano ka magiging masunurin sa Kanyang salita kung hindi ka nagbabasa? You have to read the Word of God. Because the instructions are there. Unless makita mo yung mga instruction, walang magtutulak sa'yo para pagsikapan nito, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na mabuhay ka sa kautusan. But just to will it, mga kapatid, you are showing to God that you believe and respect His Word. Because you are willing it. Hindi mo i-ignore. Once you ignore that, you will do things that will compromise your faith. Pero kung di mo i-ignore yan, kailangan mo magawa ito, Panginoon, pero hindi ko kaya gawin. See? Gusto kong gawin ito, Panginoon. Pero alam mo, ilang beses na ako nang lumagpak, bumagsak sa bagay na ito, hindi ko magawa talaga. Tulungan mo ako dahil gusto kong magawa, dahil gusto ito, dahil mahal kita. We don't do it because we fear God. We do it because we love God. Magkaiba yun. Yung iba, takot sila kaya ginagawa nila ang kautusan ng Diyos. Tayo mga kapatid, gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil tayo ang unang minahal ng Diyos bago pa man natin matutunan mahalin ang ating Panginoon. Pinupuri natin ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Mahal tayo ng ating Panginoon. Meron ba ang oras? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, nakita naman na natin doon, yung pardonable sin, nakita natin dito, mga kapatid, yung tayo na tinayuan, mga kapatid. At gusto ko makita po natin dito isang bagay, na huwag kayong mag-alala kung kayo mga lingkod ng Diyos.
dumadating ang pagkakataon na akala natin wala na, there's no more help for us. Pero nakita natin, the desperate moment, lumabas ang Diyos. At tignan niyo rin ito. Kung babalik kayo sa Exodus chapter 3, kung basahin niyo yung chapter, magkikita po ninyo doon. Sabi niya kay Moses, narinig ko, nakita ko ang kadalamatian ng aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing dahil sa mga tagapag-atak. Sabi niya, at ako'y bumaba. Bumaba siya upang sila iligtas. Puri ng Panginoon. At ako'y sasayo, sabi niya ni Moses, mga kapatid. Pero sinong pumunta si Moses? The point here being is, tapos na yung pagliligtas na ginawa ng Diyos. We just have to claim it. You must have, mga kapatid, hallelujah, yung desire to claim your inheritance. Kailangan meron kang pagnanasa na makuha yung mahana mo. Dahil kung wala kang desire, hindi bibigay ng Diyos yan. See, it's a very important thing. Yung ating mana, yung ating eternal life para sa ating mga hintil, mga kapatid, it costs life. Binayaran ito ng kanyang dugo. Napakamahal yung kanyang ibinayad para sa ating mana. Kung yan ay babaliwalain mo, hindi mo bibigyan ng pansin, hindi mo yan bibigyan ng pagpapahalaga, paano yung ibibigay ng Panginoon siya? In another sense, kung hindi mo yung bibigyan ng pagpapahalaga, nagpapatunay lamang na wala kang bilhin ng Diyos. Dahil kung ibigay ka ng Diyos, mga kapatid, kahit ayaw mo bang gawin ngayon, meron ka dyan sa puso mo na gusto mong gawin later on. Amen. Oo. Sino sa atin dito nabuhay ng hindi maganda? Di ba? Akala mo para kung demonyong nabuhay. But deep inside your heart. Ba? Halos pumatay ka na ng tao, Brother Leo. Di ba? Escobador, anong bagay na ginawa mo sa buhay na hindi mo magmamalaki ngayon. But deep in your heart, there's something. Di ba? At kung mabigyan ka lamang ng pagkakataon, kaya nga mga kapatid, nung nabigyan ka ng pagkakataon, dinala ka rito, wala pang isang linggo, Pastor, magpapabautis mo na ako. Well, what is that? The sin of God! If that is not the sin of God, magpapakatagal pa siya. Pero tingnan ninyo kung sino yung nagagawa ng napakatinding bagay. Yun na God, mga kapatid, magkakagaran. Pagkatapos ng isang linggo, Pastor, magpapabautis mo na ako. See, the sin! Hallelujah! The deep call it to the deep, and the deep answered. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi natin siya hinahangat, pero ginagawa natin ngayon. Para doon sa mga sumusunod, mga kapatid, tayo nag-iiwan ng mga bakas. At yung mga bakas na yung mga kapatid ay dapat mabibigyan ng pansin ng ating mga anak, ng mga mas bata sa atin na sumusunod sa atin. Paano nila mabibigyan ng pansin ito kung makatotohanan yung bagay natin ginagawa? Kailangan makatotohanan ito, mga kapatid. Hindi dapat ito, mga kapatid, pakita ng tao. Kailangan makita nila. May pinapamuhay mo dahil yun ang makikita nila na gagawin nila paglaki mo. Kung wala sila makikita, ano ang susundan nila kay Lord? You have to make the best example of your life for your children. Pakita mo sa kanila, hindi yung mag-uutos ka, sabihin mo, gawin niyo ito, pero ikaw mismo hindi mo magawa. Kailangan ipakita mo sa kanila na nagagawa mo yung isang bagay. At hindi lang ngayon, hindi lang bukas, you have to be consistent. Kasi kung hindi ka consistent, mga kapatid, anak mo mismo, hanapan ka ng butas. Hanapan ka ng butas. At pag hanapan ka ng butas, napakahirap siyang convince. We could only convince our children, mga kapatid, with the life we live. Amen. Kung hindi pwede yung mas mataas ang talon mo, mga kapatid, doon sa buhay na pinamumuhay mo. Dapat parehas lang. You live what you preach. Kung ano yung preach mo sa anak mo, dapat ipamuhay mo yun. Amen. Upang sumunod sila. Dahil ang pagsunod sa iyo, mga kapatid, ay pagsunod mo sa Diyos. At ang pagsunod mo sa Diyos, ikilalanin ng Diyos para pasukin tayo.
Amen. Papasukin kayo sa dating ng ako at makikita ninyo ang mana ninyo at mamanahin ninyo. Maraming mga kapatid. Hallelujah. Acts chapter 6:31, mga sabi ko mga kapatid sa jailer, kung ikaw ay sasampalataya, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Amen. It takes just one believer in the community. Kailangan lamang ng isang mananampalataya sa sambayan ninyo na talagang totoo para lahat ay makonvince mga kapatid. But you have to show them that you are real. Hallelujah. You have to show your real faith, mga kapatid. Kung gusto mo na lahat, kung sambayanan mo, mga kapatid, ay makumbinsi sa pananampalataya mo, kailangan ipakita mo. Hindi yung pag wala ka na sa church, iba yung pinamumuhay ng buhay. Hallelujah. Huwag ganun. Ako kahit anak ko, hindi ko inaanyan. Sometimes, naririnig ko, nag-uusap. Pinag-uusapan nila mga kapatid ay tulad patungkol sa things. Hindi ko isinasang-ayunan niya. Hindi ko sinasang-ayunan niya. Hindi ako kumikibo kasi matatanda na kayo. Dapat alam na ninyo kung ano yung dapat at hindi dapat. Tama. Hallelujah. Napapansin niyo, hindi na ako kumikibo, maalis na ako. Because I'm giving you the chance to redeem yourselves. Huwag ganun, matanda na kayo at yung games na yan, anything that is screen, mga kapatid, it will eat your time. And it will eat your time, mga kapatid. Ano yan? That is adultery. Idolatry. Kapag commit ka ng adultery, mga kapatid, because God, Jesus Christ, is your husband. Amen. At idolatry kasi sinasamba mo yung nakikita mo na video dyan, anuman games dyan, wala ka nang ginawa, kundi hawak mo yan, habang may gawain, mga kapatid, hawak mo yan, hawak ang anak mo, hindi mo yan sinasaway. Ang kapatid, kailan mo sasaway pag malaki na? Hindi mo na masasaway yan kasi, mga kapatid, gayon yung stage, mga kapatid, na kailangan mong turuan. Once na lumampas siya sa stage na yan, ang tigas na ng ulo, lalabanan ka na. Kaya ngayon yung turuan yung mga anak ninyo. Ang tawag sa age na yan ay formative years. Napoporma yung kanilang isip, yung kanilang gawi, yung kanilang gawa, yung kanilang kilos, yung kanilang nasa, yung kanilang katapatan sa Diyos, yung kanilang pagsamba sa Diyos. Kung pababayaan mo, palagi na lang na nasa video, yung anak mo, anong tinuturo mo? Yung video games, ang Diyos na! At bakit hindi mo masaway? Dahil pag ikaw din, hawak mo palagi. Para hindi ka ma-divorce doon sa hawak mo siya ko. My God, kailan kayo tatanda? Do you need to speak like this? Wow! Ayoko. Pero kailangan kong batiin, mga kapatid, because this is eternal life. Eternal life ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ito bagay, hindi ito kotse, hindi ito bahay, hindi ito pag-ibig. Ito ay buhay na walang hanggan. Don't produce something that will compete with God. Huwag kayong mag-produce ng isang bagay na kukompetensyahin ng Diyos. Learn to get away from God. God is the only source of eternal life. Hindi yung bagay niya. Kasi, yan ang aking babysitter. Kung nanay ka, tatay ka, ikaw ang babysitter. Come on. Hindi yung gadget na yan ang ayahan mo para pumorma sa kinabukasan ng anak mo. Bilang mga magulang, kayo ang dapat pumorma sa kinabukasan ng mga anak ninyo. Huwag yung pagkaniwala sa gadget. Huwag yung, wala ko ba yung gadget kasi may gagawin ako. Anong ginagawa mo? Nag-cellphone kayo lang pala. You cannot realize that. Na yung cellphone mo is competing with God. Hindi ka, wala na naman kasi dito na, praise God! Hallelujah! Meron pala. Pero mabibilang mo. Pero kung
mag-cellphone araw at gabi. Paano ko nalalaman? Simple lang. Kikita ko lang yung ring. Ito nagsiselfone. Ito nagsiselfone. Ito nagsiselfone. Ito nagsiselfone. Bakit kayo niyo ba? Praise God. Hallelujah. Pagdating sa gawain. Pero cellphone niya, tagal o. Tagal yung berde niya. Active pa rin siya. Pwede ko pa narinig nag-hallelujah. Praise God. Hallelujah. What is praise God? Purihin ang Panginoon. What is hallelujah? Maraming pagpupuri sa Panginoon. Ayaw natin gawin yan sa Diyos. Na siya may hawak ng ating buhay. Na namang sandali, pitik lang yan ganun. Pwede tayo mamatay. Hindi. Magandang aking katayuan. Magandang aking katayuan. Magandang aking trabaho. Magandang aking kalalagayan sa eskwelahan. Magandang aking kalalagayan. Because that is borrowed. Hiram lang yan sa Diyos. Hindi sa'yo yan. Kahit anong pagsusubitan mo sa buhay na ito, it's all temporary. It's all borrowed. Yan ang pagmamalagi natin sa Diyos. Kikita na ako, Panginoon. Hindi ako pwedeng magbaw sa'yo. Yuyo ako sa'yo. Marami yata akong followers. Marami akong followers sa FB. Hindi lang yun. Ang ganda ng kalalagayan ko sa labaw, ang ganda ng kalalagayan ko sa eskwela. Binibigyan ng ng respeto. By men, you are seeking the glory of men. But how about God, who owns you? Hallelujah. Pero ang Diyos na nagmamayari sa'yo, hindi mo na mapuring masamba. Hindi mo na narinig na nag-praise God. Napaka-formal mo. Huwag tayo maging formal sa Diyos. Sabi ni Brother Branham, kung formal ka, patay ka! Sa harapan ng Diyos. Dahil ang ipinanganak, dapat maingay! Sabi ni Brother Branham, ang pinanganak sa Espiritu maingay! Buong preaching ganun. Hindi ka man makapagtas na kami, hindi ka man makapagpres. Hallelujah. Ano ka? Stillbirth. Pinanganak ka, patay. Hindi tayo patay. Tayo mga buhay. Tayo mga anak ng Diyos. At Diyos ang sinasamba natin ng Diyos ang binibigyan natin ng pagkurin magsamba. Hindi ko kayo pinipilit. Hindi isipin pinipilit ko kayo, pero hinahamon ko kayo. Nagawin niyo kung ano narapat. Ano masama? Nagpura ka. Praise God! Hallelujah! Praise God! Masama ba yan? Mukha ba akong sinto-sinto? Mukha ba akong luko-luko? Pag gumagano ako, hallelujah! Praise God! Is there something out of order? Meron ba? Nakakaya ba? Nakakaya? Hallelujah! Natin Lord, magawa. praise God, Lord! Hallelujah! Walang pipintas sa'yo dito. Antayin niyo. Right. Walang pipintas. That's right, Kung hindi amen. mo yung magawa dito sa loob, ay more, I doubt, kung magagawa mo yan sa labas. And your commission is to testify for Jesus. Amen. Praise God, If Lord! you cannot Hallelujah! testify here, inside the house of God, what more outside? Hindi ka makapag-testify na dito, hindi mo na masabi, praise God. Hindi naman praise pastor yan eh. Tama. Praise pastor ba yan? Praise pastor! Hallelujah pastor! Hindi po! Praise God! Yes, Lord, amen. Hallelujah. Ang Diyos ang pinagbabalikan natin ng lahat ng Amen. papulit pagsamba tayo lahat ng bagay na nakaintindig natin sa buhay na ito ay hiram lang. Right, amen. Anumang oras pwede niyang bawiin. Ano ang buhay mo? Pati buhay ko. Lahat yan pwede niyang bawiin anytime. Ingat na ingat ka, pero pag sinabi ng Diyos, uwi ka na, pauwi ka. Makulit ka, palagi mong ginagawa ang bagay na yan, uwi ka na. Sabi ni Brother Branham, gano'n ang gagawin niya. Pag masyado tayo makulit, hindi natin siya, mga kapatid, binibigyan ng pagpapalaga. Hindi tayo bago, labas ka. Labas ka. Hallelujah. So dito na lang muna tayo mga kapatid. We'll continue. Alam nyo, dati-dati sa pagsaran ko ginagawa ito. Pero may hinihinay ko isa, napakarami pa hindi natin nakikita na mga pagpapala. Hindi natin nakikita yung napakaraming pagpapala ginagawa. Hindi natin nakikita yung maraming pagpapala doon sa arka. Hindi natin nakikita maraming pagpapala doon sa pagbagsak ng Jericho. Napakaraming.
Isa-isahin natin yan mga kapatid. Hallelujah, upang makita natin ang kung anong job ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Tanda natin, Old Testament, tayong katubaran. Amen. Kung anong nakita natin na ginawa nila, respond nila mga kapatid, kung pangit, baguhin natin. Dahil tayong katubaran. Ibig sabihin, hindi sila mga kapatid sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero tayo, sisakita natin yung ehemplo nila, at anong ginawa ng Diyos sa kanila, pwede natin iwasan yun sa pamagitan ng pagtupad, pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Kasi napagalit natin. Praise the Lord. See, you are cream of the crop. Alam niyo yung cream of the crop? Ano yung cream of the crop? Yung sa nyug, yung kagagata, yung nasa baba, ang naunang. Dati, hindi yung natapos sa stainless steel. Hindi yung pagpiligan mo, di ba, lulutan yung ano, purong-purong. Tapos, iiwalay mo yun kasi yun ang ilalagay mo sa huli, di ba? Pag gumagata ka. Ha? Sisi ka. Ilalagay mo muna yung pinagpigaan, pero iiwalay mo yung pangalawang piga, yun ang ilalagay mo, hindi tayo yun. Tayo yung gagagata. Gagagata. Sa pilit ko. Pero tayo yung gagagata. Cream of the crop mga kapatid. Yun ang pinakamasarap na bahagi mga kapatid ng coconut milk. Hallelujah. Hindi na yung ginagawa nila mga kapatid na BCO. At ang BCO mga kapatid, marami itong nagagamot, antiviral, antibacterial, antifungal. Kaya ginagamit ko sa akin as lahat-lahat. Pati mga kapatid, kanyang antibulati, mga kapatid, antilaknat, ang lahat na. Bigyan ko lang siya mga kapatid, mamuti nilulunok niya. So kailangan din natin ng oil. Hindi yung oil, literal, kundi ang banal na Espiritu Santo. Amen. At pag nasa atin ang banal na Espiritu Santo mga kapatid, lahat ng klase ng sakit mga kapatid. Lahat ng klase, lahat ng bagay mga kapatid na kailangan natin sa buhay na ito mga kapatid, we receive atonement at the cross. Lahat ng ating pangangailangan sa buhay, financial man yan, kagalingan man yan mga kapatid, damdamin, pag-ibig, lahat yan. Pangangailangan sa pera, lahat yan mga kapatid, na kailangan natin sa buhay para tayo makatawid sa buhay na ito. Ang Panginoong Kristo Jesus ay nabuhay sa krus para sa atin. Para sa ating kagalingan, para sa ating ikabubuti mga kapatid. Amen. Kaya anong kailangan natin gawin, maging masamyong amoy tayo sa ating Panginoon. Amen. Para maging masamyong amoy tayo sa Panginoon, dapat huwag natin siyang bigyan ng masama damdamin. Tama. That's good. Sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon para natin masusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Muli, magbasa tayo ng ating banal na kasulatan. Sino ang nagbabasa ng banal na kasulatan? Dadalawa, tatlo, apat. Talaga di kayo makaka-respond kung anong pinag-uusapan dito. Busy kayo sa trabaho, takot na takot kayo sa boss ninyo. Mga kapatid, bawat salita ng boss ninyo, yes boss! Gagawin ko boss! Noted boss! Copy boss! Yung mga sagot natin, yung mga, copy boss! Noted boss! Yes boss! Pero pagdating doon sa totoong boss, wala man lang siyang marinig sa atin. Walang hallelujah, walang amen, walang noted boss, walang magbabasa ko ng Biblia boss, wala. We have to rearrange our lives. Kung gusto natin makauwi, mga kapatid, at matanggap ang ating mana, kailangan rearrange natin ang ating mga buhay. Wala akong nanatulan dito, baka isipin niyo, may nanatulan ako. Wala. Kung nandun kayo sa Villa Bardos, kami pang nagpatawag kay Sister Mayet. Kami. Kung ako'y mapaghatol na tao at mapaghatol na tao ang aking misis, hindi namin siya imbitahin. But we are not that. Ang gusto namin lahat ng kapatiran maligtas. So, pinatawag namin siya, pumunta siya doon, at nagyakapan sila ng mahigpit ng aming bahay. Nagkatagal din kami nag-usap. So, we are, tanggalin ninyo sa isip ninyo na gusto kong i-control ko kayo, na gusto kong
Kung hindi mo kayo makontrol gagawa ko ng kasamaan sa'yo, titirahin mo kayo. I will never do that. I will never do that. Kung may gagawin ako dito sa pulpit ko para i-correct ko yung mali ninyo. Pero yung pasusunurin mo kayo sa pamagitan ng salita na ginagawa ng maraming pastor, hindi mo gagawin. You can detect it. Mag-detect ninyo. Pero mapipilit nyo para nakipersonal kayo. Pero hindi nyo, wala kayong madidetect na gusto ko kayo kontrolin. Just analyze. Kasi yung boses ko yung boses ko, kung minsan ang akala ninyo galit ako, palagi namin diskusyon ng misis ko yun. Sa day lang malinis siya. Nagkakaroon kami ng argument ko sa loob ng konti. Lahat natin ng sambayanan. Tumas ang boses ko. Tumas ang boses ko. Tumas pa rin boses ko. Tumas ang boses niya. Sabi ko, kung may mali sa sinasabi ko, kung mali ang sinasabi ko, huwag kang tumahimik. Pero kung tama yung sinasabi ko, analyze mo, dito ka. Dito. You will do that sometimes. Kung kaya kong palampasin yung mga minor, pinapalampas ko eh. Minor things. Si Ingrid, pinaputukan ng hinagisan. Normally, pag nagpunti ng ating anak, sumusugod ako. Pero, 30 days. Sabi ko, palampasin ko, kaya maghalit na sa bagay ko. Pero nung siya mga kapatid ay hinahabol ng aso, pag lumabas ako dito, dalawa, dos. Sinong singer dyan? Bakit? Bibigyan kita ng siya pa. Kung dito ko napaaway ng mga kapatid, kaya kung ba niya, hindi siya nandun siya, hindi makakatuloy dito. Galit ako, sinumagod ako sa bakit hindi ako pinatulan. Pinatulan ako. Ako, napaaway sa pastor, siya ang pagkapastor na. Sabi ko, sabi niya, pinasok na ng aso. Pero sumugod ako. Pumunta ako. Pero kung mga minor, nagkakasayan, hindi mo mapipigilan yan, kasayahan yan eh. Kung di ka gumagawa, lulukuhin ka pa. Kaya din si Brother Russell, pinaghagisan eh. Hindi siya magkilala, hindi siya nagpapaputok. Talagang hagisan ka pag di ka nagpapaputok kasi gusto nila makita, nag-enjoy ka rin. O di ba, maganda rin yung kanila. Anyway, kahit naman na lahat, sana maging bahagi ng ating pagkakas ng mga kapatid. Kailangan natin yung promise na. Right? Amen. Kung hindi tayo mga kapatid magsiseryoso, kawawa tayo. Kasi yung things na pinagpapalit natin, mabuhay man tayo ng 1,000 taon, mawawala yun. Mawawala yun. You have to moderate mga kapatid yung aspiration niyo. Alam ko kung ako naranasan ko maging mahirap. Pag naranasan mong maging mahirap, ayaw mong maging mahirap talaga. Pero kung ikaw ay mananampalataya, you have to moderate your aspiration. I-moderate mo hanggang saan lang dapat. Kung yung ginagawa mo na pag-aambisyon mo mga kapatid para umangat yung buhay mo ay iiwanan mo ang Diyos. Para saan yan? Kunting panahon lang yan. Tingnan nyo, ilang taon na tayo? Ilang taon na tayo? More than 20 years na. More than 20 years na tayo. Parang kailan lang. Kunin mo yun, okay lang mag-aspire. Okay lang. Gusto mo yung manan kasi naging mahirap ka, naranasan mo maging mahirap, naranasan mo nalait, naranasan mo minata, naranasan mo
nasaktan ang damdamin mo, gusto mo ipakita sa kanila, kaya mo umangat sa buhay, para hindi nyo na ako laitin, hindi nyo na ako maliitin, hindi nyo na ako matahin. But you have to moderate na. Kasi pwede kang kainin niya. At pag kinain ka niya, makakalimutan mo ang Diyos. Kung nakalimutan mo ang Diyos, diyan ka mapopokus. Para saan? Para sa konting panahon lang? Or what? Ilan bang buhay lang natin? 70 to 80 lang. Pag minalas-malas ka pa, hindi ka naabot ng 70. Tapos, gano'n kasi gasig ka. Tapos pagkaramdaman mo sa sarili mo, may nararamdaman ka ba? May mga sakit ka ba? Tapos gano'n ka pa rin. Yung mga sakit na yun, pagkatok yan ng Diyos. Kinakatot ka. Uy, mali ang priority mo. Medyo baguhin mo, moderate mo. Sobra ng focus mo dyan. This is the truth, mga kapatid. Kung may nararamdaman ka sa sarili mo at panubayan mo ang Panginoon, hindi sila ibig sabihin niya. Tinatawag ka ng Diyos para maglingkod ka ng tapat sa Kanya. Kasi hindi ka pamabayaan. Look, sabi niya, I will be with you always. Ganon din ang sinabi niya dito. I will be with you to the end. Sabi ng Panginoong Christ Jesus. Sabi rin doon, hindi ko kayo pamabayaan, hindi ko kayo iiwanan. Sabi niya rin dito, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pamabayaan. Tama. Consistent ang Diyos. At kung hindi tayo pamabayaan, hindi tayo iiwanan, hindi nakatakutan natin. Tayuan natin, huwag tayo maduwag. Kapag naduwag tayo, iiwanan natin ang Panginoon. Huwag tayong maduwag. Tayuan natin yung tinayuan ni Caleb. Amen. Upang, mga kapatid, biruin ninyo, 85 years old, makipaglaban pa sa higante. Come on, 85 years old siya, ang pinili niya na lugar ay yung lugar kung nasaan pa yung mga higante. At sabi niya pa, kaya ko sila lupigin. At the age of 85, sabi niya, kaya ko sila lupigin. Bigay mo sa akin ng Hebron, kung saan nandoon ang mga anakin, kung saan nandoon ang mga anak ni anak. Doon sila nakatira, yun ay bigay mo sa akin dahil kaya ko sila lupigin. Sa Amen. Di ba, hindi na pangako sa atin? Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things. Mga kapatid, dahil pinapalakas tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus, purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Reserve ko na lang yung panalangin kay Brother Kel. Musicians, please. Bakit tayo ng isang alitin bago ko i-balik kay Brother Kel? At si Brother Kel na magsasara ng ating gawain. Pagkalit ko yung attention mo at kayo ko yung pas na i-moderate natin yung yung sa Los Angeles, yung sa Los Apoy? Isunog? Agent X mode. Paano nagkabutuan tugo sa mga Diyos? Na? Nagkabutuan tugo sa mga Diyos. Yung Diyos na na-create ng mga ilang katuba, zero. Yung nagkabutuan. Sige. Grabe na nga. Kala ko, yun eh, sinong... Ulitin mo natin yung gusto ko ulitin sa pagkakataon ng pastor. Sida. Sida. Yan. Diyan. Something related to this movie. Anyway, that's same. Ay, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Buti na rin mo hindi pa tapos ang tayo. Nasa proseso tayo na binomol tayo ng ating Panginoon. But the only thing that can mold us is the Word of God. I love you.
na paano express pero yung sinamahan kami yung mga ngayon napakalaking pagkakataon sa akin. Sana maramdaman ninyo I will never think or desire na masaktan ko yung damdamin. Kasi kung dumating yung time, akala ninyo ako nasaktan ko, sabihin niyo, check na lang ako. At kung anong sinabi ko doon sa chat niyo, kasi hindi ako mag-chat dyan na magsisinagaling ko. Proof niyo yun. Alam mo na hindi pa ikaw